Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ito ang iyong kaibigan para sa hindi pa nakakaalam, mga baguhan na tagapakinig. Ito ang iyong kaibigan, si Dr. Chris Dayogo. Muli po, welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Cross. Pinag-uusapan pa rin natin tungkol doon sa Romans chapter 1, verse 7, chapter 1, chapter 13, I should say. I'm sorry. Pinag-usapan pa rin natin yung disobedience to God or disobedience to the law is disobedience to God. Ito po ay matatagpuan sa Romans chapter 13 verses 1 to 7. So, ulit-ulit po nating diniskas yan. At siyempre, yung salites na napagdiskasan natin ay marami pong mga nangangaral. Marami pong nangangaral ng salita ng Diyos na sinasabi nila na sila daw ay kinausap ng Diyos. Sila daw ay guided by the Spirit. Pero ang danger yan, yung sinasabi sa 1 John 4:1, i-flash na nga natin sa screen yung 1 John 4:1. Oh. Napag-usapan natin ito previously. Mga minamahal, huwag kayong maniwala sa anumang espiritu. Tignan ninyong mabuti kung ito ay galing sa Diyos. Kasi marami ng false prophet ngayon. Ibig sabihin, pag sinabing prophet, kinausap daw sila ng Diyos na i-express nila. Pero alam niyo ba na hindi na uso ang prophecy ngayon? Mapag-aralan natin yan sa susunod. Kaya maraming nangangaral ng salita ng Diyos na sila ang nagdi-discourage sa mga tao na wag daw mag-face mask, wag sumunod sa protocol. Kaya maraming namamatay dahil dito. Sinasabi na itong coronavirus ay isang panloloko lang, isang bakterya. Ako personally ang witness. Kasi ako rin ay naging biktima ng severe infection. Previously, sinabi ko noon at huwag kayong magsawa na pakinggan ito. Sabi ko noon, nagkaroon ako ng sakit sa tiyan. Dahil siguro rin sa, anong tawag natin dito, dahil siguro sa lifestyle. Siyempre, maghapon, mag-office ako, sa gabi nagtuturo ako sa online, kaya alas 3 ng madaling araw ako natutulog, magigising ako mga 9 or 10, tapos magkakape agad, imbis nakakain muna. Yun ang problema. Tapos, nalinlang din ako doon sa mga patalastas na para ma-cure ang ibang organ ay kailangan uminom ng juice o kaya kalamansi juice o kaya lemon juice bago kakain. Ang problema, uminom ako ng kalamansi juice, pagkatapos magkakape ako. So nagkaroon ako ng problema sa tiyan. So dahil nung sobra na yung sakit ng aking tiyan, ginagamot ko naman pero parang hindi tatalab, ay hindi naman tayo gastrologist. Hindi naman natin specialization ang tiyan. Kaya nag-decide po ako na pupunta sa Isilio St. Louis Hospital, Baguio. Ito po isang sikat na hospital. Private hospital ito. Kaya ako napunta doon dahil sa government talagang loaded. Kaya nagpunta ako doon para magpa-X-ray, magpa-endoscopy, colonoscopy kung may damage ang aking tiyan. At least, alam natin kung ano ang igagamot o kaya ma-advisean tayo ng gastro-specialist, yung mga espesyalista sa tiyan. Pero siyempre, yun nga, sinabi ko sa inyo, automatic ka sa ospital, basta pumunta ka doon, may virus. At lalong-lalo na dahil nagfasting ako sa ospital ng 2 days or parang 3 days, no water, no food, no drinking vitamins, alam ko doon ako nahawa.
Kaya nung nahawa ko, kaya I was confined maybe 16 days dahil naging severe na naging unconscious. Ang akala ko talagang wala na. Talagang, siyempre, nakakatakot ngayon ganon na experience. Na-experience ko to, sobrang hirap. No, magising ako ng umaga, tignan ko yung mga paa ko, katawan ko, kamay ko, parang buto na lang ang naiwan. Itong mata ko, para bang, ano bang tawag dyan, yung bumaba, parang bumaba at lumaki. Pero nagpapasalamat ako dahil meron akong kaibigan na cardiologist, espesyalista sa puso, at meron din akong kaibigan, espesyalista sa tiyan, at meron din tayong bata pa, pero COVID specialist. Ngayon, alam niyo ba na tinanggihan ako kaya nung ganon ang nangyari, dineclare ako ng ganon. Alam niyo ba na ang hospital mismo, ayaw na ako, pinapatransfer ako sa ibang hospital. Pero lahat ng mga hospital sa Cordillera, Region 1, walang gustong tumanggap sa akin dahil sa aking case. At yung mga government naman loaded. Kaya nagpapasalamat naman ako sa mga doctors na ito na sila ang nagkumbinsi sa admin na hindi ako ilipat. Baka ilipat ako, mamatay ako sa daan at hindi natin alam kung may kakayahan ng kanyang pamilya na magdemanda laban sa ating hospital. At yung pasyente natin, hindi naman basta-bastang tao niyan, doktor din yan. Sabi nila, kaya sa awa ng Panginoon, rinimedyohan na binigyan ako ng private room na, private room, kahit mahal, ang importante, hindi tayo mahawa ulit o kaya hindi tayo makahawa. Lahat ng mga doctors, nurses na papasok doon ay mga naka-PPE. Ang problema, bawat pupunta sila sa pag-visit nila, naka-PPE. After that, tanggalin na yung PPE, another PPE na naman kung mag-visit sila. Pero ang importante, kahit magastos. Kaya salamat at kahit hindi pa approve yung remdesivir noon, kaya nga 18,000 yung per shot, kahit gaano kamahal. Nagpapasalamat pa rin tayo. Nagpapasalamat din ako sa aking adopted daughter na nasa Baguio. Sila ang naghahanap ng remdesivir sa malalaking hospital sa Baguio kahit anong oras. At salamat. At ito ay ginamit ng Panginoon. Ang daming linagay sa akin, steroid, lahat ng gamot, na alam ng mga doctors na makatulong. Ganon pa man, alam ko na ang mga gamot na ito ay blines ng Diyos, kaya tayo nag-survive. Kaya isa ako sa witness na ang virus na ito ay hindi basta-basta. Ito po ay deadly virus. Kaya yung nagsasabi na nakiusap ang Diyos sa kanya na ang coronavirus ay isang bakterya lang, sinungaling yon. Kasinungalingan yan. Kaya maraming namamatay, maraming ayaw. At inuulit ko, yung iba na naman, naghahanap sila ng mga namatay, na vaccine. Pero siyempre, hindi naman lahat ng namamatay dahil sa vaccine o kaya sa COVID. Totoo yan, na corruption sa hospital. Pero hindi yan sapat para hindi tayo maniwala sa katotohanan na ang coronavirus ay isang virus. Isa pa, ang mga namatay na ito ay meron na silang talagang sakit, they are dying people. Nagkataon na nabaksin, namatay. Kaya maraming mga expert na doktor sa buong mundo, bakit walang kumontra na nagsabi na hindi virus? Kung sino pa yung hindi doktor, sino pa yung walang pinag-aralan tungkol sa medicine, sila pa yung nagsasabi na hindi virus. Dahil ang totoo, dahil sa deception, yung sinasabi ng Biblia na sila po ay deceived by the false spirit, by the evil spirit. Kaya yon ang danger ngayon. Maraming nangangaral ng salita ng Diyos na hindi nauunawaan ang salita ng Diyos. Kaya inuulit ko, yung sinabi ko noon,
ye shall recognize them by their fruits. Kapag ang isang nangangaral, isang relihiyon ay lumalaban na sa gobyerno, isang rebelde kontra sa gobyerno, hindi yan totoong church na itinatag ng Diyos. Yung nangangaral ng salita ng Diyos na nangausap daw ang Diyos sa kanila pero labag sa batas, ang kanilang sinasabi, labag sa gobyerno, hindi yan totoo na espiritu. Yun ang tignan nating mabuti. Kaya lahat po tayo ay kailangan maging matalino sa mga bagay na yan. O sige, next issue. Next. In the Old Testament, yun na yung sinasabi ko. In the Old Testament, God spoke to people directly, to the leaders of Israel, and to the prophets. Halimbawa, ilang beses na sinabi ng Biblia na God spoke to Moses, God spoke to Joshua. Totoo naman yan eh. In the Old Testament, God speaks to people directly. Kung hindi man direct, through dreams. Kaya nga ang anghel ay nakiusap kay Mary, the mother of Jesus in the flesh, through dreams. At nakiusap din kay Joseph, yung anghel na sinabi niya, yung nangyari kay Mary ay hindi po isang kalukuhan, kundi ipapanganak niyang anak ng Diyos. Yun noon. At marami ring prophets na kinakausap ng Diyos. Pag sinabi mong prophet, sila lang yung may authority na makiusap sa Diyos. At kung ano yung sinabi sa kanila, yun naman ang sasabihin. Kagaya ni John the Baptist. Excuse me. Pero sa ngayon, but today, since there are no prophets anymore, God speaks to people through the Bible. Sa pamamagitan ng Biblia na, hindi na yung sa pamamagitan ng panaginip pa. Hindi na yung sa pamamagitan ng angel. Alam niyo kung bakit binago ng Diyos ang sitwasyon? Marami ring angel of Satan. Marami ring mamaya mapapatunayan natin na may sinabi na Apostle Paul na may angel talaga ng dyablo. Hindi sila totoong angel. Kaya dahil sa madaling gayain ng dyablo, sabi ng Biblia kasi, the devil appears to be an angel of God. Ang dyablo pwede siyang mag-appear na angel of God at wala tayong kakayahan para i-recognize natin, wala tayong kapangyarihan, wala tayong kapangyarihan para makita natin kung angel of God o hindi. Na ang meron lang sa atin ay kung yung kanyang itinuturo ay iba na sa Biblia, tama yung sabi ni Apostle Paul, isusumpa. Ngayon pa lang, ang dyablo ay sinusundan ang salita ng Diyos, di ba? Kaya nagtatatag din ng relihiyon, nagtatatag din ng church ang dyablo. Kaya nga lamang, makikita mo yung church na hindi totoo. Maaring 60% na salita ng Panginoon ginagamit niya. Ay papaano nga naman na makapaglinlang siya kung hindi niya gamitin ang salita ng Diyos. Pero, hindi perfect, or in other words, hindi 100% na biblical ang kanilang itinuturo. Doon natin makikita na sila po ay hindi tunay na nangangaral na inutusan ng Diyos. Kaya marami pong false prophet na sinasabi ng Biblia. Lalo na ang mga ito na nagsasabi na kinausap sila ng Diyos. Alam nyo, ngayon na kung binabasa mo ang salita ng Diyos, God is speaking to you. Kaya nga isinulat ng Diyos ang kanyang salita para hindi na pwedeng gayain ng dyablo. Ngayon, lahat ng relihiyon na nagtuturo ng wala sa Biblia, doon mo makikita na hindi sila talagang alagad ng Diyos. Kasi hindi na nila sinusundan ang Biblia. Kaya kasi Kristo mismo ang nagsabi, hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kundi
ang mga sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin, yung kalooban ng Diyos ay mababasa natin sa Biblia. Ngayon naman, dito naman sa Biblia, marami hindi nakakaunawa, lalo na kung ang isang nangangaral ay kulang sa pag-aaral. Kasi ang Biblia, the Bible speaks in three things I should say. Literal, figurative, symbolical. Halimbawa, pag sinabi nating literal, pag pag sinabi nating literal at sinabing ahas, totoong ahas. Pero kapag ginamit mo yung salitang ahas sa tao, sasabihin mo, ahas ka, figurative word na yon. Pag sinabi naman ng Biblia, sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life, hindi yung apakan mo. Lalakad ka kay Kristo na apakan mo. Hindi yon. Pag sinabing I am the way, ibig sabihin, symbolical na yon. Yan pa sa Biblia. Kaya tingnan natin ulit. Pagpatuloy natin. The Spirit submit to the prophet. O, tingnan ninyo. The Spirit submit to the prophet. Bible commentary says, perhaps some in Corinth misunderstood how spiritual gifts like speaking in tongues or prophecy work. Na-misunderstood nila yung sinasabi ng gifts of the Holy Spirit sa Biblia. Kaya ang mga espiritu, kung totoong espiritu ng Diyos yan, hindi yan lalabag sa itinuturo ng mga prophets. Hindi yan lalabag sa itinuturo ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Okay, next. They may have thought that those with these gifts were taken over by the Holy Spirit and lost control of themselves, claiming that they are speaking in a revelation from God. Yon ang problema sa iba. Akala nila, halimbawa, nag-pray ka. Totoo naman, kahit ako, may mga pagkakataon na nag-pray ako, iiyak ako. Totoo yon. Kasi, na-emotion, yung pag-iyak kasi emotion, nafe-feel mo. Halimbawa, hindi ako umiiyak dahil natatakot ako na baka ako ay hindi maligtas. Alam ko naman, tumanggap ako sa Panginoon, alam ko, ligtas na ako. Pero umiiyak ako sa mga tao na ayaw makinig ng salita ng Diyos, mga kamag-anak natin, mga kaibigan na ayaw ako pakinggan. Paano kaya kung pupunta sila sa impyerno? Kaya kapag pinagpipray ko sila, pag na-emotionally grounded ako, sobra akong umiiyak. Kaya, yung iba naman, akala nila, yung ginagawa nila, Holy Spirit. Halimbawa, may mga tao na kapag sobrang na-emotion, sobrang nalungkot, matutumba ka nga naman, manghihina ka. Pero sabi nila, gawain ng Holy Spirit. Very gentle ang Holy Spirit. Hindi na kailangan itumba ka pa. Kapag sinabi ng Biblia kasi na power, ay hindi tumutukoy sa force. Yan ay tumutukoy sa authority. Kapag sinabi ng Biblia na ye shall receive power after that the Holy Ghost come upon you, hindi yung ituturo mo na lang yung kahoy, magiging apoy na. Hindi yung ganong power. Kaya itataas mo na lang yung kamay mo, lilipad ka na parang si Superman or Wonder Woman. Hindi ganon. Ang authority doon, wala nang kakayahan ng dyablo na labanan ka dahil may authority. Yung authority, as children, as the preachers, pag nakita ng dyablo yan, hindi ka na pwedeng linlangin kasi nasa inyo ang Espiritu ng Diyos. Okay, next. Even angels should follow the scriptures or the gospel. Minsan, tayong mga Pilipino,
sobrang mahilig tayo sa mga milagro, ganyan. Sobrang mahilig tayo sa mga milagro na halimbawa yung kahoy, isang larawan ng kahoy, lumuhan ng dugo. Hindi naman yung milagro na sinasabi ng Biblia. Anong relasyon yan sa katotohanan? Kasi ang totoo naman kasi dyan, may mga anghel talaga na ginagamit ng dyablo. Tapos pag nakakita ka ng anghel, akala mo, totoo, hindi na. Kasi sa ngayon, God will never speak to people through angel. Yan ang dapat tandaan natin. Yan ang dapat alamin natin. O, tingnan nga natin, Galatians chapter 1, verse 8. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Kahit kami o kaya anghel na galing sa langit at hindi ituturo ang totoong ebanghelyo, sila ay isusumpa. O tingnan ninyo, kaya kahit angel yan, kaya ang pinakamahalaga na batayan ng katotohanan ay hindi sa mga milagro, hindi sa mga nakita mo yung angel, hindi po. Ang batayan ng katotohanan ay yung salita ng Diyos pa rin, kung ay yung sinasabi ng Biblia. Okay? Ngayon naman, related pa rin ito sa ating pinag-uusapan. Subukan nga natin i-discuss ito. Knowledge and wisdom. Kasi ito yung kulang. Ito yung kulang sa mga nangangaral na nagsasabi. Ito yung kulang sa mga nangangaral na nagsasabi na nakiusap daw ang Diyos sa kanila na huwag silang mag-face mask, huwag silang maniwala na ang coronavirus ay virus, bakterya lang, at huwag silang magpabaksin dahil yun daw ang ay 666. Paglabag po yan sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, sumunod tayo sa batas, sa utos ng batas. Ay utos ng batas, mag-Christmas tayo para hindi tayo mahawa o kaya hindi tayo manghawa. Walang masama dyan. Ang problema, ang mga tao nalilinlang lang sa kakulangan ng kaalaman. Kaya pag-aralan nga natin ngayon, yung knowledge and wisdom. Yan mo sa taas. Knowledge and wisdom. Palabasan. Okay, yan. Knowledge and wisdom. Okay? Pag-aralan natin. Knowledge is a noun defined as what is learned. It is a familiarity with facts or certain subjects or things. Yan po yung knowledge. Ano bang pagkakaiba ng wisdom? Anong pagkakaiba ng knowledge, kaalaman, at karunungan? In other words, what is the difference between knowledge and wisdom? May mga pagkakataon na sa Biblia, the word knowledge is the same as wisdom, and sometimes it is the same as understanding. Pero nakikita naman natin yung definitions o kaya yung pagkakaiba. Kaya inuulit ko, ang kaalaman ay galing sa ating napag-aralan. O kaya familiarity, yung kaalaman mo sa isang katotohanan o kaya sa isang bagay. Yun po ay knowledge. In other words, information. Next. Knowledge typically deals to familiarity with facts and information you have learned from school, books, including knowledge from bad experience. So kaya nga tama yung sinasabi nila na knowledge, experience is a good teacher. Ang kaalaman, ibig sabihin familiarity.
Yung kaalaman mo sa mga bagay-bagay dahil sa pag-aaral. At ang knowledge na ito ay siyempre kaalaman ay galing sa pag-aaral mo sa school. Pag sinabing school, sa mga professor mo, sa mga teachers mo, yung pagbabasa ng Biblia, marami rin tayong mapag-aralan dyan. Including knowledge from bad experience. Yung halimbawa, isang driver na nung una nag-aaral ka, na nervyos ka, nakabangga ka. Sa susunod na marunong ka na dahil alam mo kung ano yung nangyari. Kaya may kaalaman din doon sa experience. Next. Theologically, sa Biblia naman, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Proverbs chapter 1 verse 7 yan. Yung takot natin sa Diyos, doon nang gagaling ang ating kaalaman. Oo nga naman. Kasi kung may takot ka sa Diyos, talagang hindi ka gagawa ng masama. Dahil yung knowledge minsan, ito ay nanggagaling din sa Diyos. Kaya tama yun. Yung takot natin sa Diyos ay doon nag-uumpisa ang kaalaman. Next. Number 4, good knowledge comes from listening or from hearing the Word of God. Tingnan nga natin, Romans chapter 10 and verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Romans 10:17. Totoo nga naman, doon sa pakikinig ay nagkakaroon tayo ng tamang paniniwala. Kaya sa divine philosophy na aking napag-aralan, ang pananampalataya dapat ay manggagaling sa pakikinig natin sa salita ng Diyos. Hindi manggagaling sa mga tradisyon, hindi manggagaling sa kung anong nakikita natin. Hindi nagagaling sa experience natin. Yan ay nanggagaling sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. At technically, yung ating pakikinig sa salita ng Diyos, doon din tayo nagkakaroon ng knowledge. Kasi very clear naman ng sabi ng Biblia that God called pastors to feed you with knowledge. Saan yun? Jeremiah 3:15. Tignan natin yung context. Okay, ang sabi ng Biblia, yung pagkikinig na natin ng salita ng Diyos, yon po ay pinanggagalingan ng tamang pananampalataya at kaalaman. At yung pakikinig din natin sa mga nangangaral, yung totoong nangangaral. Kasi ang totoong nangangaral, hindi sila nangangaral ng labag sa batas. Kaya hindi lahat ng pastor ay totoo. Nakakalungkot sa balita na isang pastor, balita kanina sa Bumbu Radio, na isang pastor ay hinuli dahil sa illegal recruitment. Ano ba yan? Well, hindi naman ibig sabihin na lahat ng apostol tama kasi mga apostol pa nga ni Kristo, 12, yung isa sa kanila, Judas. Kaya hindi lahat na nangangaral. Pero, ang sabi ng Biblia sa Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. O, tingnan ninyo, ang totoong mga pastor ay marami tayo napapag-aralan sa kanila. Sila ang ginagamit ng Diyos na mangaral para magkaroon tayo ng kaalaman at pag-unawa. Very clear dito. Kaya yung pakikinig natin sa mga pastor, pero ang problema, may mga churches kasi, na imbis na sila ang mag-aral sa pastor, sila pa ang magtuturo sa pastor. Feeling, sila, may nagko-complain sa akin ng mga pastor kasi dahil sa kanilang mga members na yung mga members na ay feeling knowledgeable.
yung kanilang pastor ay feeling matalino. Wag naman. Ay sabi ng Biblia, they will feed you with knowledge and understanding. Kaya kung makinig ka lang sa pastor mo, sa pangaral niya, magkakaroon ka ng knowledge. Okay, next. Okay, isama mo ngayon doon sa Romans 3:17. Isama mo dyan. Okay, so ang iba kasi nagpipreach, wala kang mapag-aralan, wala silang palaging sinasabi kundi mag-speak in tongues ka. Ang importante dyan, kailangan ka mangaral. Kailangan din ang mga tao, mga Kristiyano ay makinig para makapag-aral sila. Okay, next. What is wisdom naman? Ano naman ang wisdom? Wisdom is perception or understanding given by God. Tingnan nga natin Proverbs 2:6. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. Okay, so very clear na ang wisdom ay galing din sa Diyos. Pero ano kayang pagkakaiba ng wisdom at saka knowledge? Technically, may mga tao na mataas ang pinag-aralan, maraming alam, pero walang wisdom. Totoo po yan. Okay. Wisdom is a perception, understanding. Yung pag sinabing perception, halimbawa pag may wisdom ka, habang nangangaral yung teacher mo, nauunawaan mo agad. Yun yung wisdom. Okay, next. Do not always ask dreams from God, but ask for wisdom. Tingnan nga natin itong James 1:5. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that gave it to all men liberally, and upbraided not, and it shall be given him. Okay, sinasabi ko, wag kasi yung palay dream ang inaatupag mong hinihingi. Excuse me. Wag yung panay dream ang inyong hinihingi. Wag yung panay, ay nako. Yung iba kasi akala nila na naginip na sila na meron na silang Holy Spirit. Yung iba dahil sa sumayaw-sayaw sila, natumba sila, yun na ay Holy Spirit. Tingnan ninyo, baka naman emotion lang yan o kaya ibang espiritu. Kaya huwag masyadong dream ang hilingin ninyo sa Panginoon. Kailangan wisdom para makita nyo kung yung dream nyo ay diablo o hindi. Sa outline. Do not always ask dreams from God, but ask for wisdom. Yun kasi yung problema eh. Merong mga nangangaral na dream. Hindi na po nakikipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng dreams. Minsan din ang dreams, ayon sa psychology, ang dreams po outlet of emotion. Hindi mo ba alam na minsan pag nag-dream ka negative, may mga ilang beses na nag-dream ako na nagpatayo ako ng school building, 4 stories. At ang problema daw, parang nahihirapan akong bumaba. Sobra daw mabigat yung sapatos ko. Nadaganan ko pala yung isang paa ko, kaya yun ang panaginip ko. Pero fake yun. Ang hilingin natin wisdom. Ano bang wisdom? Pag-unawa sa salita ng Diyos. Maraming mga nakakalungkot. Na isang pastor sabi, siguro yung Dr. Dayogo na yan, hindi niya alam ang kanyang Biblia.
Dahil sinabi ko na ang mga kapastoran, kung gusto nilang mag-lecture sa PNP, dapat magkaroon ng ID galing sa Speakers Bureau. Sumagot pa naman sila. Ang sabi nila, hindi ko na kailangan ng ID na gagaling sa gobyerno. Dahil ang ID ko, Biblia, ang authority ko, Diyos. Sabi ko, kaya sabi ng isa, siguro si Dr. Dayogo na yan, hindi niya alam ang Biblia. Ang problema, marami nagbabasa ng Biblia, versikulo, ang galing magmemorya, pero hindi nila nauunawaan kung anong ibig sabihin yung versikulo. Kaya sabi ko sa kanila, bakit? Nagda-drive ka ba na walang license? Sabi na, oh Doc, sorry po. Oo nga po naman, kailangan natin ng ID. Ay siguro kung hindi ko nasabi yan, yung paniniwala niya, hindi kailangan ng ID. Ano ba yan? Kaya, yun ang problema kapag panay dream. Dream na lang, kahit masamang dream. Binibigyan ng masamang kahulugan pag ganon. Kaya, yung pag-unawa natin, karunungan natin, pag-unawa natin sa salita ng Diyos, yun ang importanteng hilingin natin. Number 2, wisdom is the application of knowledge. To simplify, knowledge is an information or familiarity, and wisdom is the application of knowledge. Halimbawa, nag-aral kang teacher pero hindi ka marunong magturo. Nag-aral ka ng mekaniko, hindi ka naman marunong magmekaniko. O kaya nag-aral ka sa isang bagay, hindi mo ka marunong mag-apply. Ganun po. Kaya hindi lahat ng may pinag-aralan ay matalino. May mga tao na walang pinag-aralan pero matalino. O totoo po yan. Kasi mataas yung kanilang IQ, mataas ang pag-unawa. Hindi nga nag-aral yung iba, pero matalino sila. May mga nag-aral naman na hindi matalino kasi hindi sila marunong mag-apply. Ganon pa man, ang salita ng Diyos, sinasabi pa rin ng Biblia na kailangan pa rin mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Okay, wisdom is the application of knowledge. To simplify, knowledge is an information and wisdom is the application of knowledge. Okay, wala na tayong oras. Pero gusto ko lang sabihin, sa Matthew chapter 7, 24-27, wala na tayong oras na magbasa o kaya i-flash. Ito pa ay tumutukoy doon sa sinabi ni Kristo. Sino man ang makinig sa aking salita at gagawin niya ito ay kagaya ng isang matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang baha, hindi ito natumba. Sino man ang nakinig sa akin at hindi niya gagawin ay kagaya ng isang mangmang na itinayo ang bahay sa buhangin. Pagdating ng bagyo, natumba. Minsan ito po ay tumutukoy sa application. Kaya ang sabi ni Kristo, kung sino man ang nakinig at gagawin niya. Ganon pa man, characteristics of wisdom is listening. Ang taong matalino, gustong-gustong makinig. Yung mga taong hindi matalino, ayaw nilang makinig. Minsan mayabang, akala nila matalino na sila. Kaya sa akin, kahit doktor ako, kahit hindi doktor yung nagsasalita, kung galing sa Biblia, pakinggan ko. Kung totoo. Kasi yung pakikinig ay isang sinyalis o kaya isang proof of o characteristics of wisdom. Kaya ang taong matatalino, gustong-gustong makinig ng salita ng Diyos. O kaya ang taong matatalino ay gustong-gustong makinig ng pangaral. Ngayon, ang wisdom naman is sinasabi dito, matapos na mag-aral ka, malaman mo, gawin mo. Kung ano yung alam mong, kaya meron tayong sinasabing dos and don'ts sa buhay. Kung alam mong dapat hindi gawin, wag mo nang gawin. Kung alam mong dapat mo gawin, dapat mo gawin. Yan po yung application of knowledge. Next. Bilisan natin kasi malapit na wala na oras. O sige, hanggang doon pala. Balikan nga natin yung 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God
and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. O, sige. Kaya ang Biblia, doon na natin malalaman ngayon kung anong kalooban ng Diyos, anong gusto ng Diyos, yung dos and don't. Sa Biblia po tayo. At ang doktrina ay kailangan manggagaling lang sa Biblia. Mahalaga ang doktrina. Hindi yung, kasi merong nagpunta rito sa office ko, Doc, pwede bang magsama-sama tayo sa Huwag nating tingnan kasi ang doktrina. Ang importante, magsama-sama tayo. Mali yun. Kaya sabi ko, bakit hindi mo titingnan ang doktrina? Hindi mo ba alam ang doktrina ay pinakamahalaga? Yan ang purpose ng Biblia. All scripture is given by inspiration of God is profitable for doctrine. Yun po yung nangunguna, doktrina. If you have a wrong doctrine, you have a wrong principle. If you have the wrong principle, you have the wrong practice. Ganun lang yan. Kaya hindi pwedeng i-ignore natin ang doktrina kasi meron talagang dos and don't sa Biblia. Merong gusto ng Diyos, merong ayaw. Paano natin malalaman sa Biblia? Kaya mahalaga ang doktrina, isa yan sa ebidensya kung tama ang itinuturo ng isang nangangaral o hindi. Okay, salamat po mga kapatid sa inyong pagkikinig. Inuulit ko, wala po tayong ibang purpose, kundi wala po tayong ibang purpose sa programang ito kung di makatulong. Well, kung merong mga nasasaktan, alam po nyo, ganyan din ako noon, nasasaktan ako. Pero doon ako nakapag-aral, doon ko na-realize yung talagang mali. Kaya inuulit ko, wala pong purpose ng programang ito, kundi tumulong sa mga nangangailangan ng tulong, hindi po sa financial, kundi sa advice. Pangalawa, ang purpose po natin ay mai-guide natin ng mga tao ng tama para hindi sila maging rebellious, maging rebelde sa gobyerno. Yan pong isang purpose natin. At pangatlo na purpose natin ay maturuan natin ang mga tao. Kasi very clear naman yung sinabi ng Biblia na people are destroyed for lack of knowledge. Kaya gusto po nating makatulong. At inuulit ko, hindi po ako nagmamayabang. Ako po'y pumunta ng Amerika para kumuha ng doctorate natin, mag-aral mabuti. Kasi gusto ko yung, ang tinuturo ko tama, ayaw ko yung palaran lang. Kasi maraming mga nagtuturo ng palaran. Ayaw ko yon. Gusto ko yung tinuturo ko, yung talagang napag-aralan ko para sigurado. Kaya wag po kayong magduda sa aking itinuturo dahil talagang pinag-aralan ko po ito. At ganun din, ang isang purpose din natin ay matulungan natin ang mga kabataan na lulon sa ibang bisyo. Kasi yun ang mga susunod na tatalakayan natin tungkol sa mga young people. Pero sa ngayon, ang pinag-usapan pa rin natin is tungkol sa kaalaman o kaya karunungan, karunungan. Dahil marami na tuloy ang mga tao na nalilinlang, nagiging biktima ng ignorance. Kaya dahil minsan sa kabubuhan ng mga nag-aaral na sinasabi magtiwala ka lang sa Diyos. Oo, nandun tayo. Kailangan tayo magtiwala sa Diyos. Pero on the other hand, to pa rin din natin ang salita ng Diyos na sumunod tayo sa gobyerno. Kaya walang masama sa Christmas. Well, totoo po, maraming korupsyon, kalukuhan sa gobyerno. I-criticize natin ang gobyerno, pero hindi kailangan maging rebelde po tayo. Kaya yung pagiging rebelde natin, ilabag din sa salita ng Diyos yan. Kaya inuulit ko, people are destroyed for lack of knowledge. And if you are believing right, you are doing right. O sige, salamat sa inyong pagkikinig at muli po, ito po yung mobile numbers natin. Pwede po ninyong kopyahin kung meron po kayong gustong itanong, kung meron kayong gustong malaman. Ito po yung mobile numbers natin, 0917-505-3049.
sa 0933-867-8050. At kung meron din kayong gustong itanong na tatanungin sa email, pwede kayong sumulat sa docdayogo@yahoo.com. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng nakinig, sa lahat po ng sumusubaybay sa aming programa. Panginoon, patawarin niyo kami lahat at lahat ng sumusubaybay nakikinig sa programa. Inihiling ko na i-bless ninyo ang kanilang buhay at protektahan po ninyo sila mula sa COVID at anumang sakit. I-bless din ninyo ang programang ito. Sana po maraming mag-subscribe kasi ang purpose namin walang iba kundi makatulong sa kaalaman. Malaking bagay ang kaalaman na itutulong sa tao dahil ang mga tao ay nasisira dahil sa maling kaalaman. Panginoon, inihiling ko na i-bless po ninyo ang mga susunod na program. I-bless po ninyo kami lahat dito sa office at pati ang mga kasama ko dito, kaya mag-bless sa kanila, si Christine, si Rotan. At hinihiling ko rin na i-bless po ninyo ang mga taong gustong magtanong. Tulungan ninyo sila at lalo na sa mga nagdududa, tulungan niyo sila na magkaroon ng clarification. At tulungan din ninyo kami dito na magkaroon ng wisdom na maituro namin, mai-share namin sa mga tao. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon muli sa inyo and God bless.